Magandang araw mga kabirador. Kumusta kayong lahat? Welcome back again sa panibago nating vlog dito sa Pinoy ang Birador. Hindi ba kayo mga kapwa ko Pilipino, mga kapwa ko kabirador, hindi ba tayo magtataka na nang mabanggit ng surprise witness na si Gutisa, si Master Sergeant Gutisa, ang pangalan ni Saldico at saka ni Martin Romualdez ay sinabi ni Senator Ping Lacson na nag-iba na daw ang direksyon ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Biruin nyo mga kabirador, sa halip na tumbukin si Martin Romualdez at saka si Saldico dahil sila yung pinangalanan ng isang surprise witness na ito na si Master Sergeant Gutisa, ang tinutumbok patuloy ngayon at sinisiraan ay itong si Gutisa. Klarong-klaro mga kabirador, mga kababayan, kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Diba? Kung lahat kayo nakakapanood itong aking video ngayon, di ba, nang lumabas doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing si Gutisa, mayroon ba kayong napansin sa paulit-ulit na tanong ng mga senador na nagkamali si Gutisa sa pagsagot? Kung ano yung kanyang sinabi doon sa kanyang dokumentong hawak, yun din ang kanyang sagot sa tuwing tinatanong siya, kahit hindi niya tinitingnan yung ano. So, ibig sabihin, malaman at makatotohanan yung kanyang mga pinagsasabi doon. Pero ang tanong, bakit sa halip na birahin, ituro na si Martin Romualdez dahil siya ang aktual na tinuturo ni Gutisa na mastermind. Diba? Siyempre, kaya nga nag-iimbestiga para malaman kung sino talaga ang mastermind dito. Ayan na, itinuturo na. Pero bakit ang sabi ni Lacson ay lumiko na daw, nag-iba na daw, lumihis na daw ng landas ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee? Ito mga kabirador, kahit next week daw, ipapasubpi na daw sa Manila Trial Court si Gutisa at si Marcolita. Pero inyo mga kabirador, si Marcolita pa at saka si Gutisa ang ipapasubpoy na? Anong meron? Gaano ba ka-powerful yan si Romualdez? Si Tambalos-Los? Tragis na itong Lacson na to. Akala ko ba matinong tao itong tarantado to, bayaran pala itong hayop na to. Kung marinig mo itong Lacson, bayaran ka. Takot ka kay Romualdez. Ano ka dito? Pwede kang ano dito sa video ko. Mag-comment kung mapanood mo ako. Tarantado ka, siraulo ka. Hindi ka dapat binuto. Sa bagay, hindi ka binuto ng mga Pilipino eh. Si Garcia lang bumuto sa iyo eh. Kasama kayo ni Tuta Soto. Mga tarantado kayo, mga siraulo kayo. Sinisira nyo, nandyan na sa harapan nyo yung tinuturo na kung sino yung mastermind. Bakit sinasabi nyong nililihis lang ang landas ng ng pag-iimbestiga? Ito mga kabirador, pakinggan nyo mga kabirador. Panoorin nyo ito. Senator, good morning po sa inyo. Good morning po, Senping. Yeah, magandang umaga, Victoria, Christian. Isang mapayapang linggo na umaga sa atin lahat. Salamat Sana nga po. Mapayapa. Thank you, sir, sa papaunlak po. Sir, so naka-anim na hearings na po ang Senate Blue Ribbon Committee. So far, sir, ano yung pinaka-telling? Ano yung pinakamalaking na-discover nyo po para sa inyo? Marami actually, habang nagpo-progress yung investigation, may mga ganap quoting your yung program ninyo na nangyayari. So, kailangan ang usapan namin ni Senate President, mag-reassess muna kami dahil marami nang pumasok ng mga information
sa kanyang testimonya nung Huwebes actually. Opo. Sir, tingin nyo meron pang mga hindi pinangalanan si Bernardo? Yun ang tingin ng karamihan sa aking mga kasamahan sa Blue Ribbon. At ako, I share. Walang nag-move na, walang nag-submit ng motion para siya i-contempt. So, libre siya, actually. Pero, I think na may usapan sila na under protective custody siya ng WPP o ng DOJ, for that matter. Si Guteza, sir, si Orly Guteza, hindi naman siya kinontempt, di ba po? Parang he was allowed to go home. Yes, hindi siya kinontempt. Wala rin nag-motion. Okay. Pinatawag siya sa DOJ, yun ang huli naming nabalitaan, pero hindi siya sumipot. Opo. And speaking of Ginoong Orly Gutesa, Senator, medyo mabibigat din po yung kanyang mga binitiwang testimonya doon sa ating pagdinig. Pero it turns out na hindi daw po pala acknowledge nung abogado kung saan ni-notarize yung kanyang mga statement. Paano yon, Senator? Yes. Napag-alaman ko na kasama pala sa function ng executive judge, in this case, City of Manila, kasi Ermita, Manila yung address noong ni Atty. Spera. So, kasama pala sa function niya yung mag-imbestiga ng violation ng mga dokumento patungkol sa yung pagnonotaryo, yung mga notarized documents. So, ipaubaya namin yung aspeto na yon para malaman kung totoo bang sinasabi ni Gutesa na humarap siya sa notaryo publiko at kontra naman sa sinasabi noong sinasabing nag-notarize na hindi. So, i-resolve yun ng executive judge, si Judge Carolina Sison, no? Opo. Siya yung executive judge sa Manila. Makikipag-ugnayan kami sa kanya. Titingnan namin kung makakakuha kami ng kopya sakaling ma-resolve niya yung issue na yon. Ang dinig ko nga, early next week, magpapalabas siya ng mga subpina kay Gutesa. In fact, pinakuha niya yung address ni Gutesa kasi wala doon hindi niya makita sa affidavit. So, binigyan namin sa opisina niya yon at mag-i-issue ng subpina kay Gutesa, kay Atty. Spera, and probably, pati kay Senator Marcoleta kasi siya yung nagpresenta sa kanya bilang testigo. Kumbaga parang hindi din po tayo ganun fully nagtitiwala doon sa mga binanggit niyang mga pahayag sa pagdinig kasi nga po may gantong lumutang na questionabling paglalabas po niya ng mga testimonya. Hindi naman kasi alam mo yung kanyang affidavit, sinumpaan niya rin naman yun sa Blue Ribbon eh. So, yung aspeto na yun, wala ako nakikitang problema. Dangan nga lang, kung mapapatunayan na nagsinungaling siya doon dahil tinanong siya ni Senator Marcoleta, ikaw ba'y nagtungo sa notaryo? Ikaw ba mismo nagpanotarize? Sumagot siya ng opo. So, ibig sabihin, kung sa aspeto na yon, nakapag sinungaling siya, assuming na totoo yung sinasabi na to ni Espera, kasi hindi naman tayo para maghusga doon, bahala na si executive judge na mag-determine kung sino sa kanilang dalawa nagsasabi ng totoo. So, assuming na totoo si Atty. Espera at nagsinungaling si Gutesa sa komite na sinasabi niya nagpanotarize siya pero hindi naman pala, medyo maski paano, magiging suspect yung kanyang testimonya, yung kabuuan. Kasi mismong mga abogado, sinasabi na pagka nagsinungaling ka sa isa, parang may implikasyon na pwede ka nagsinungaling sa lahat. Possible po bang ipatawag din po natin, Senator, sa susunod na hearing ang Malacanang, ang mga opisyal po ng palasyo? Kasi nabanggit po ni Yusek Bernardo ang Office of the Executive Secretary doon sa kanyang statement na di umano'y involved daw po doon sa delivery ng alleged percentage ng kickbacks sa projects. Not yet, kasi ang tinuturo lang naman yung si Yusek Olaibar. So hanggang doon yung pwedeng ipatawag. Tulad yung kay Senator Nancy Binay, hindi naman siya direktamente nakausap ni Yusek Bernardo, kundi yung kanyang sinasabing staff niya, no? Yung si Carlin. So hindi natin pwedeng pangunahan kasi hindi naman sila, wala naman direktamente. Unlike the others na sinasabi ni Yusek Bernardo na nakausap niya mismo, na mismong direktang nakipag-usap sa kanya. Opo. Pero sabi sir ni Yusek Bernardo, siya mismo dinala niya daw kay former Senator Nancy Binay yung pera sa isang bahay sa Quezon City. Hindi ko nakatsa tayo na. I-check ko. Kasi kung merong ganon, may direct na may direktamenting ibig sabihin testimonya kay former Senator Nancy Binay.
Pero ang sinasabi niya, kausap niya yung si Carlin Opo. Villa ba yun? Oo. Hindi tulad doon sa iba na sinabi niya, dinala niya mismo. I have to review the transcript. Parang hindi ko nakuha yun Kasi Opo. ang DOJ din, sa ngayon, yung NBI, yung final nilang kaso sa DOJ, mukhang hindi kasama rin si former Senator Nancy Binay Opo. Pero we'll have to check. I-check ko, Victoria, Sige, kasi sige. hindi ko masyado nakuha yun. Opo, if I'm not mistaken, dun sa parang latter part nung affidavit Oo. ni Yusek Bernardo. Pero sir, do you think this issue can go up to President Marcos? Kasi parang may mga ilang observers na nagsasabi Yes. na, Office of the Executive Secretary 2024, si Executive Secretary Lucas Bersamin yan. So, Lumalapit may connect, lumalapit. sa Pangulo. Si Bryce Hernandez, di ba? Marami siyang sinabi. Pero hanggang ngayon, hindi pa naman napapatunayan kasi wala pa naman hindi pa na subject sa forensic at hindi pa yata na-examine yung kanyang computer. Kaya nga nagkakaroon ng problema kasi napapangunahan. So, hindi namin pwedeng tanggapin yung salita lamang ng resource person. Halimbawa, si Gutesa, kung makapagpakita siya ng, corroborative statement o maski anong ebidensya, like sinabi niya may chat group, kung may pipresenta niya yung maski screenshot man lamang, at ito ay masasubject sa forensic, yung kanyang cellphone halimbawa, na totoo nga meron silang chat group na sumusuporta sa kanyang testimonya, pwede sabihin natin na ebidensya yon. At kung halimbawa, wala naman nag-refute sa kanyang sinasabi, medyo tatayo yung kanyang statement. Pero kung may magre-refute at siya naman, wala siya may